Okay, good morning sir. 10:45 ng umaga. Bali, ito na yung pinaka latest na ginagawa nila Kuya No ni Kuya Chris saka ni Kuya Joseph. Bali, inalis pala ni Joseph sir yung step ng hagdan kasi primer niya yung angular na ginawang step ni Kuya Ricky. Nailagay niya na ako kahapon, ngayon hindi pa. I-rest pansamantala. Pag natuyo daw po sa ni Kuya Ricky, babalik niya mamaya. Kunan ko na lang po ulit. Tapos si Kuya No po yun, binabanatan niya pa rin yung kawayan. Natapos niya yung natitira pa. Bali si Kuya to hindi pumasok. Pahinga daw po muna. Init lipo 2 daw. Ito yung ginawa niya kahapon. Huhukayin pa tumin, hindi na. Ito na yan. Bubuhusan na yan yan. Buhos na yan. Bali, ano daw po yung ano. Ayan na daw yung pinaka ano, ilulubog na lang tong PVC. Walang kamo ng PVC kaya hindi na ilubog kahapon. Ay, yung PVC pipe. Elbow. Ay, yung elbow. Ano kayo sa namin? Oo. Bali, dito sa labas sir, yung kawayan ay na lang yung pinapalakol ni Kuya No. Tapos si Kuya Chris, ayun ang ginagawa ni Kuya Chris. Urog talaga ito si Kuya Chris eh. Pasugon talaga ito eh. Bali, ito na yung nagawa sir na step ni Kuya Ricky na nakalagay doon. Kukuha ko ang sample. Ito na yan, Min, di ba? Yan. I-post ko muna sir, kukuha ko ng sample doon para may idea ko kayo. Ayan sir, bali nilagyan ko pansamantala nung ginawa ni Kuya Ricky na step. Ang suka na, 36 so ata inches yung ano yan. Kung hindi ako nagkakamali. Bali, ayun yung dating step sa ganyan sa ano, main house. Tapos itong landing na nilagay ko, pag-iisipan niya daw po kung ito ang gagamitin niyang tabla o hindi ko alam sa kanya kung anong naisipan niya ilagay. Tapos pag akito niya dito, pag nandito kayo sa landing, ito po yan, packet sana dun sa taas. Nilagyan ko lang pansamantala, alisin ko pagkatapos itong video kasi paparemiran ni Joseph eh. Tapos ito yung nagtawa ko dun sa sabi niyo. Ito yung mga susunod ko pa mga babanggitin sa kayong sasangguni ko muna sana sa inyo yung plano sa poultry para kung sakasali madesisyonan nyo, gagawin po namin.
Bali yung binabagsakan sir dito, ito na yung taas. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 feet na yung taas mula dito sa tinutuntungan ko. Diyan ho nilalaglag yung bato saka yung kawayan. Kasi ho, pag umakit ho kayo dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Pag umakit ho kayo dyan sa landing niya sa taas, mataas pa eh. Ayan. Mga nasa 2 metro kulang. Bali yung daanan dito sa gilid. Pwede pa naman daanan kaso umabot na yung tambak. Ayan po. Tapos yun yung view nyo dito ng ginagawa natin sa labas. Sa side ng... Dito sa may side ng bodega niya. Tapos yung kay Benson na yun ang view niya. Lalapit pala ako dun para makakita nyo. Yung kasalukuyan no na itsura niya na bali hindi pa naman na ano yan. Kaya na yung magiging itsura niyan. Hindi pa naman na palitadaan. Ang sunod kong target, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na sa Locaria. Kung maaari ho sana kung bukas o bag na libre, mailipat na ho kasi yung kagaya po nito, yung pagpasok nyo sa ginawa namin pinto, yung dahon ng Locaria ho barali na. Yan o, nagbagsakan na. Pag yan o, binili nyo sa Orchidario, mababa na ho dyan yung 2.5, yung ganyang kataas na halos 6 feet na, nasa 3,000 kasi yung malito nyan 500 ata 600 eh. Ito kasing taas ko lang, kagaya nyan o. Maliban na sa sinasampa ng manok, tinutuka din yung mga dahon kaya nakakalbo. Sayang po yan, 3 yan eh. Binili nyo naman yan eh. Problema ho, itong isa na to, paabutin pa naman ito ng ilang buwan pa bago umabot dyan. Ito yung sinasabi ko na kapantay na dun sa bubong nya. Saka yung nasa kabila na yun. Kaya po sana, ang tawag dito, kaya po sana kung maaari mailipat. Ipapakita ko susunod na kuha ko yung paglilipatan sana. Kung mapansin nyo sa loob, hindi na ako papasok. Pero makikita naman dito. Ayan o yung maliliit na bunay na yan. Yung sa Chinese chicken o yan, saka yun nandun sa kabila. Nasa 1, 2, 5. Tapos yung isa ko dun na naglilimlim yun nasa gilid yan o. Ayan. Ayan yung naglilimlim na isa. Tapos so kaya itong isa na hiwalay. Kaya iniwalay ni Kueno kasi binubugbog daw nung lalaki na isa. Yung malaki. Tapos itong nandito sa taas, kaya niliwalay ni Kueno kasi binubugbog din daw ng malalaki. Kagaya niya no na ano na yung mata niya. Na bulag na. Napuruan eh. Kagaya po nung nandun sa kabila na dalawa rin. Kaya yan na kayo wala nakakulong. Ayan o yung sinasabi niya ng kukulungan sana ni Shasha kaya kaso ginamit to sa manok. Kaya po hindi na magamit. Kung gugustuhin nyo sana sir, sabi ko kay ma'am dinabanggit ko. Baka pwede natin paggawang kay Chris ng kagaya ng bahay ni Coco. Total aso nyo naman yan eh. Saka pag nagawa nyo ng matino-tinong kulungan, pwede yung ilagay doon sa tabi ng office para namomonitor. Lalo na habang bata pa. Bababa po ako dun sa sinasabi ko na maaari sana natin paglagyan ng manok.
Bali, mapapansin nyo sir, yung mga saging na tinanim namin, may dalawa lang po tayo namatay dun sa 8 dinala nyo. Pero yung iba yan, buhay na oh. Yung mga bagong ano na, mga bagong dahon. Ito nandito sa malapit. Kukunan ko rin oh, yun nandun sa may kabilang gilid. Lalo nandun sa taas, malaki na. Dito po sana yung kung papayag ko kayo. Dito sa kanto na to, sa gilid na to. Dito natin i-set up. Diyan sa gilid. Kung tatanungin nyo po, yung problema natin, yung magiging problema yung lupa kasi nakaripra po siya. Ang diskarte ho dyan, dito pag yung cyclone po nilagay dito sa baba nakatayo. Tapos yung kaduktong mo sa taas nakahiga. Pag pinagpantay nyo ho yun, pantay na, hindi na siya alanganin. Kasi kung pareso nakahiga yun, mababa dito sa taas. Dapat ho nakatayo yun nandito sa baba. Magiging style nyo parang ikukunin lang natin yung anggulo ng lupa para maging maayos tignan. Saka kagandahan ho dito, hindi ito tayo mamumblema kung sakasakaling magkaroon kayo ng project dito kasi malayo ho, mga nasa 3 o 4 na metro yung layo dun sa palalagyan nyo ng riprap. Hindi mo siya magiging problema. Ang nakikita ko lang yung problema mabablock yung daanan dito, pero meron naman nung dadaanan pa rito sa baba, kaya yung dito lang sa taas hindi naman magiging ganun ka komplikado yun kung dyan natin lalagay yung poultry. Pumunta ako dito sa gawing to kasi papakita ko sa inyo yung saging din na nilagay natin dito. Ito yung isa palang saging ginapangan ng sayote. Alisin ko lang yung sayote. Yung sayote natin sir sa baba, mapapansin nyo, patay yung sayote natin ngayon. Grabe ko kasing init dito sa Baguio. Pag tagulan ho yan, magsisimula yumabong uli. Ayan yung saging, buhay ho yan. Makikita naman ho sa katawan kung patay o buhay, kung hindi ho luntian yung kulay ng katawan niya. Itong isa yumuko. Ito mukhang delikado ito. Pero matino pa naman yung dahon. Ito buhayo ito. Saka yung isa na yan. Tapos hindi ko alam kung na-videoan ito, napakita sa inyo. Dito namin pinadulas ni Kuya yung mga kawayan. Ayun yung kawayan na yung lahat ng pinutol natin dun sa ginagawang bahay ngayon sa may roadside cottage. Pansin nyo dito sa kaliwa ko, pagkaharap ko doon, na pag nandito naman kayo sa may office yan, sa may poultry, sa may gilid. Bakit may natira pang kawayan dito? Hindi po namin sinama yung mga kawayan na naiwan na naputulan na pwedeng pamoste. Kasi kung ihahalo namin ho doon, maglalabo-labo lang. Para kung gagamitin ka ako ni Kuya na pamoste, kung gagawa siyang bagong palapala, hindi na ho siya mahirapan na magkuha ng manguha ng pamoste. Tapos nabanggit nyo pala sir kung papatayin po natin yung palapala na yun sa baba. May proposal sana kami ni Kuya kasi sabi niya hindi niya madadaanan yung nasa baba na yan. Baka po pwede gumawa po tayo dito sa gilid ng bundok na to. Itong nasa gilid po ng itong sa may bayabas. Pag galing ko kayo dun sa bow area, sa may poultry. Kagandahan ko kasi nito, total hindi po natin nagagamit yung lugar. Saka sabi ni Kuya yung gitna daw nito may patag. Pwede naman hukaan yan. Gagawin ng 2 level, magiging maganda pa tignan. Saka hindi pa magiging storbo dun sa baba kung gusto niyo umikot, kasi makakaikot kayo. Kasi magiging sayote po natin nandito na sa gitna.
Nakapaloob na ako dito sa pinaka-slide ng bundok. Ibabalagbag ko nyo sana dito sa gilid. Ayun pala yung nabanggit niya na nakaraan na hindi ko nasasabi. Para po pag napanood nyo yung video at napakinggan nyo, baka madesisyonan nyo rin. Yun sa baba sir, yung ginawa namin ng kanal, check ko mamaya, bibidyoan ko na lang mamayang hapon. Tapos yung baitang sir, pagka primer ni Joseph na sa hagdan ng roadside cottage, pagka pintura, makaway pabalik na ni Kuya Ricky, makikita nyo yung buo na may mga baitang na. Kukunan ko lang po mamaya. Si Shasha ho, makusugo na saka bumalik na yung katawan. Sisimplehan ko, pupunta ako doon, ipopost ko muna. Si Coco pala sir, hindi ko na dinadala dun sa ano, dito ko nilalagay sa may labahan namin. Malilim saka presko naman. Makikita nyo naman na kung mainit o hindi. Pinaliguan ko yan kanina. Bali pag mainit o din sa kulungan niya, dito ko nilalagay. Saka malakas ang hangin dito, presko. Kagaya nyan ngayon. Pag tanghali mainit siya pero mahangin. Kaya presko siya, hindi naman siya naiinitan. Saka may tubig. I-check ko naman yan, lagi may tubig. Pupunta na ako dun sa ano ni Shasha. Yan si Shasha sir. Kusugo na, saka bumalik na yung katawan. Dito na ako yan sa kwarto ni Ate Noemi. Shasha. Saka maliksi na po yan. Hindi ko iiwan to bago ko umuwi. Hindi ko iiwan na hindi pa tapos yung gamutan niya para makarecover na po. Tapos bibiliin ko lang si Joseph kung sakasakaling uwi ako sa katapusan. Ang bibi. Up. Kusugo na ako. Hindi na humpak yung mukha niya. Siya, kapir. Siya. Bago ko transfer dito sir, nilinis ko yung kwarto. Minap ko yun. Timbang nyo, nasa tinimbang ko nung pina-check up na sa clinic. Huling timbang sa kanya 6.15. Tapos ngayon nasa mahigit ano na. Kung susukatin yung haba niya, nasa 30 inches plus na. Tapos yung taas niya po nasa 8 hanggang 12. Uy, yung kutsara mo, nangangat-ngat mo pa. Lagyan mo lang yan dyan. Siya. Survivor. Survivor ni. Survivor, Shasha. Shasha. Kuha na lang akong video sir mamaya uli.